Nesting. Lalagyan ko pa. Check 1, 2, 3. Praise God. Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa. Dahil papasimula sa gawain ng Panginoon, sumunod ko na yung po sa Father's House Christian Center. Tayo awit sa Diyos ng isang sigalang awitin. Awit na natin ang Panginoon. Hallelujah. The time to be happy is now. Praise God. Minsan pa malapakan natin ang Panginoon. Yes, O God. Purihin ng Diyos. Glory, glory. You are holy, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord God. Yes, the time to be happy. The time to be happy is now. The place to be happy is here. And the way to be happy is to make someone happy and to bring a little heaven down. Yes, time to be happy. The time to be happy is now. The place to be happy is here. And the ways to be happy is to make someone happy to have a little heaven down. For last night, the time to be happy is now. The place to be happy is here. And the ways to be happy is to make someone happy to have a little heaven down. It's the blood that sets me free. It's the blood that sets me free. It's the blood, it's the blood, it's the blood, the Lamb. It's the blood that sets me. It's the blood that sets me free. It's the blood that sets me free. It's the blood, it's the blood, it's the blood of the Lamb. It's the blood that sets me free. I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross. I know it was the blood for me. One more time. I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross. I know it was the blood for I am delivered. I am delivered. Praise the Lord. I am delivered by His blood. I was bound by the chains of Satan. I am delivered. Praise the Lord. One more time. I am delivered. Praise the Lord. I am delivered by His blood. I was bound by the chains of Satan. I am delivered. Praise the Lord. One last time. I am delivered. Praise the Lord. I am delivered by His blood. I was bound by the chains of Satan. I am delivered. Praise. Give me oil. He is the King of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus. 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 Oh, He is the King. One more time. He is the King of kings. He is the King of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus. 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 Oh, He is the King. Give me all in my life. Keep me burning. Give me all in my life. Keep me burning. Give me all in my life. I pray. Hallelujah. Give me all in my life. Keep me burning. Keep me burning to the brink of day. One last time. Give me all in my life. Keep me burning. Give me all in my life. I pray. Hallelujah. Give me all in my life. Keep me burning. Keep me burning to the brink. Come on, sing Hosanna. Come on, sing Hosanna. Sing Hosanna. Sing Hosanna to the King of Kings. Come on, sing Hosanna. Sing Hosanna. Sing Hosanna to the King. One more
Glory to Jesus. You are holy, Lord. Salamat, Panginoon. Praise God. Tayo pala ng masalayo. Tayo sa Panginoon na malumanin niya ang meeting. Hallelujah. The goodness of God. Praise the Lord Jesus. Glory to God. Praise the name of Jesus. I love you, Lord. Oh, your mercy never failed me. All my days I am held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life is with you, Lord. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Lord, I love your voice. You have led me to the fire in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life is with you, God. Hallelujah. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. One more time, all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Yes, Lord God. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able,
the goodness of God. Purihin natin ang Panginoon, palakpakan natin ang Diyos. Praise the Lord Jesus. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Glory to you, Jesus. Glory to thee. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank God. Thank you, Jesus. Para sa ating announcement, ating worship schedule, meron po tayong panalangin araw-araw from Monday hanggang Sunday, 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga, ating morning devotion, ang ating Sunday school, 9 a.m. sa pag-aaral, tuturo sa salita ng Panginoon, 10 a.m. naman sa ating morning worship natin at 6:30 p.m. ang ating evening worship ng linggo at meron din po tayong evening service every Wednesday, 6:30 p.m. ng gabi. Hallelujah. Panalangin natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., pati mga government officials, lalo din natin ang kaayusan ng ating bansang Pilipinas, ang pagliligtas ng paghayag ng salita ng Panginoon sa mga taong hindi nakilala sa salita ng Panginoon. Hallelujah. At ating church leadership, panalangin natin kalakasan, kalusugan nating mga leaders, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, ating national leader, Pastor Boyd Disciplina, kasama din ng mga regional leaders natin, Pastor Frank Ventura, Pastor Nado Puntay, Pastor Ernie Alente, Pastor Charlie Carias, Pastor Yelizabel, at ang ating Mother Church, Pastor Rico Herrera. Dalangin din natin ang mga Pedro Baclaran Daughter Churches, Pastor Gerson Valbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Zamer, Pastor Marcio Riano, Pastor Bong Cañosa, Pastor Jude China, Pastor Sam Tulful, Brother Jameson Legon, Brother Noel Baca, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Shares, Pastor Jess Pancho, at Pastor Larry Tumay. Kasama din ng mga missionary churches natin all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, Israel, Indonesia, at yung mga kapatid sa Vietnam, sa Japan, at pag-pray din natin ang bayang Upper Antipolo, ating pastor, Pastor Lucas ng Kansama, spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation and deliverance, sa Ulaki, sariling gusali, sariling lode, dalangin din natin, at transportation vehicle ng ating church, at mga kompletong pagaling ng mga healing and prayer requests, bigay ko na Panginoon kay sa ating kapatid Sister Ito Garcia, Bonifacio San Pedro, quick recovery at complete healing under San Pedro, Nita Lorizal Lagulo, Pastor Kongping, at nilapit na sa Panginoon kay ang mga iba pang mga karamdaman ngayong gabi, at panalangin din natin ang ating mga sa buhay, may tayong kalakasan na runungan sa Panginoon, yan natin ang salita ng Diyos. Ito pong darating na January 15, ating men's rally sa Pampanga, January 17 ng ating impact team sa Paranaque, Jubilee Service natin noong pong January 31 at sa iba pang buwan ng February, ang ating regional conference, couple nights sa March naman ng ating impact team at ang April ng ating harvester. April 2 to 4. Praise God. At sa iba pang pabalita ang ating pastor, ang magugulat. Hallelujah. Baka tayo dumako pa sa isa pang bahagi ng Panginoon tayo manalaman. Ikaw tayo manalaman sa patuloy natin. Palapakan ng Panginoon taas natin na Diyos. Praise the Lord. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. We call upon the name of our Lord, our King, our Savior, our Baptizer. Purihin ka, Diyos. Dakila ka. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Mapalan, makapalit sila na dalangin Panginoon God, ang iyong pagsama, o God, may bagyo Diyos, ang magdadala ng iyong salita, Panginoon, ay kahilang word of the Spirit, O God, ang nananis, ang mga kalakasan, karunungan, Panginoon, ang mga salita, O God, ay mag-usap sa amin, O Diyos, kami, Panginoon, ay lalabas at daladala na yung pagpapalat, tiyay, O God, nadala na yung Panginoon, God, ang aming mga leaders, O God, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, aming Mother Church, Pastor Rico Herrera, aming national leader, Pastor Boyd, O God, pagpalain sila, gayahin sila, God, sa amang Panginoon, ang mga pagtataning ng mga iglesia, O God, sa mundo, Diyos, O God, sa ibang bansa, Panginoon, O God, alanay, Panginoon, God, ang mga kumpletong kagalingan, Panginoon, God, at mo, Diyos, sa kanilang pangangailangan, O God, complete healing, in the name of our Lord Jesus, O God, maraming salamat, O God, pag-isama dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Tayo magtanggapan, kamayan, awitan natin ng Panginoon, I've been delivered. Praise the Lord God. Yes, Lord. I am delivered. Praise the Lord. I am delivered. I is God.
sa ating ilang nabanggit na ang ating ilang mga announcement. Okay, so tayo po ay larap pa sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Ang gawain ng Diyos. Tayo ay liligon ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Meron bang testimony? Wala naman siguro. Sanay muna. Okay. So, bago tayo lumigo ng pananalapi, ay minsan nabanggit ko na rin ito dito sa una-una pangangaral. Maging nga sa taluban, nabanggit ko ito eh. Kasi nga, mayroon dito, hanggang ngayon, nakita ko pa rin siya eh. Andyan siya, nagdala siya sa gitna. Yung babae na nawala sa sarili. Ewan ko, hindi ko maalam kasi kung anong pangalan mo. Alam ko, meron nakarating sa akin na yung babae na yun daw ay dati daw tayo okay. Kaya lang ay nawala sa katinuan, mawala sa sarili. At one time, nakita ko yun nando sa may simbahan. Yung pinaka-plaza doon, sipat meron doon lumalabas na tubig na nagiging fountain doon, lalabas yung tubig. One time, nakita ko siya doon, tutulad siya talaga, wala siya samlot sa katawan. At inaabangan niya yung paglabas ng tubig at sinasalong niya yun at pinupuhos niya sa katawan niya doon, pinapaligo niya. At minsan nga sa isang kanal doon siya nakita. Pinapamastan ko siya, sabi ko, kakaawa naman ito. Pinapamastan ko siya nung may balot na, sabi niya, Papa, hindi naman, kasi hindi naman lagi siyang gano'n. Pag naliligo lang siya, kasi pag naliligo siya, talaga tinatanggal niya lahat ng damit niya. Kahit ano, parang nasa isang banyo na privado kung siya maligo dahil wala talaga siyang saplot. One time, nakita ko siya dyan sa may Victory Mall, nangihingi siya. Pera. Nakita ako na may natabot. Kita ko, inabot pa hindi. Natabot talaga. Natabot, may rider pa eh. Nung abutan siya ng 20, tinignan ko talaga siya. Wala na siya sa sarili. Kung ba naman maligo ka sa gitna ng publiko, ewan ko sa iyo ng pumunod ba? Ewan ko sa iyo kung ikaw ay nasa sarili pang matakaon na gano'n. Kaya nung abutan siya ng 20, habol ko talaga siya ng tingin. Nakita ko siya, pumunta siya doon sa tindahan. Bumili ng sigarilyo. Sinindihan niya. Kaya sabi ko, kumain na kaya yun? Kaya ko hindi pa. Natuloy niya. Nung makita ko yun, wala na siya sa sarili. Dali, tinigyan siya ng 20. At pinagpas ng hotel ako anong gagawin niya doon sa pera. Bumili siya ng sigarilyo. Yan dumating sa isip ko, kumain na kaya yun. Kasi nga ang isip ko, baliw siya, tutong siya, hindi maiwasan. Pero nakita ko, nung makatanggap siya ng limos, ako lang yung binili, sigarilyo. Dumating sa isipan ko, wala na siyang kakiluhan, wala na sa sarili siya. Bakit nagawa pa ng bumili ng sigarilyo? Hindi kaya siya nakubuto? Bakit hindi nang ibago sa kanya yung maiksan muna yung buto niya? Bili siya ng pandesal, kaparasong tinapay, at kumain siya. Pero nakita ko sa kanya, hindi yun ang ginawa niya. Nakabuta siya ng 20, ng tricycle driver, kita ko, binili niya sigarilyo. Dahil mabalik.
Kaya sabi ko, doon dumating sa isipan ko, nasabi ko, ng tao talaga. Pag sanay ka na sa isang bahay, hindi mo na basta-basta malilig. Sanay ka na doon. Naman yung ibig ko sabihin. Siguro, kahit matino pa siya, natitiis niya nang wala agad. Kasi nga dati ko baka ano yun, kaya kalutin yun. Kaya siguro, kahit matino pa siya, nalilipasan siya ng almusal. Pero yung sigarilyo, hindi nalalampasan sa kanya. Kaya nung maging baliw siya, wala siya sa kabinuan, ganun pa rin ang style niya sa buhay. Ang tawag ko, nasanay siya sa laman. Kaya kahit wala na siya sa kabinuan, dahil nasanay siya sa ganun, yun pa rin ang gagawin niya. Sanay na siya sa ganun. Nasa laman na niya yun. Na siya, bihasa na siya sa ganun. So, bakit yung binabanggit, hindi kung tayo ng pananalapi para sa gawain ng Panginoon. Doon sa mga taong sinangay ang puso sa pagbibigay, hindi po ito question natin. Kahit hindi mo na unawaan, ito gagawin natin, ako'y naniniwala, kung sanay ka sa mga bagay na pagbibigay, hindi ka sa iyong mapagbigay, hindi question natin sa iyo. Isang bigla ko na alaala, ito, bibilisan ko na lang. Mayroong isang nananampalataya noon sa Baklaran. Ito na babanggitin nyo na, sa nawilo narinig sa isang pastor na yun. Mayroong siyang miyembro doon na napakatapat sa prayer. Prayer warrior niya, babae yun. Ay nakunatos. Nakunatos siya ng Luso Church. Ang laki na ng ginagastos. Ang naging katayuan ng babae, prayer lang ng warrior niya yun, hindi nawawala sa church yun. Ang naging katayuan ng babae, nawala na, nalimutan na niya yung pangalan ng kanyang mga anak. Nalimutan niya, sa totoo lang. Narinig ito sa pastor na yun, hindi ko na mabanggit yung pastor, sa konferensya niya ginamit sa pagbibigay sa TV. Yung kanyang panganay na anak, hanggang sa kamususo ang pagkadalaw sa ospital at papakilala. Na, kilala ba ako? Ako yung panganay mo, si Rudy. Pag dumatalo si pastor doon, yung pastor na yun, pinapakilala pa ng anak. Nay, dinalaw ka ni pastor. Ano ito? Ganyan na salita. Medyo umaldi siya magsalita. Kaya lang, ginulat yung mga anak ng isang araw ay tumanggap ng pera yung babae, yung matanda, ay mayroon dumarating siya ng pensyon, ibinigay ng anak. Tinanong ng anak ng nanay. Naghiwalay siya ng pera, hindi na sinabi ng pastor kung magkano ng pera, tapos sinabi, ibigay mo ito sa Panginoon. Kahit kuya, huwag mong babawasan. Sabi nga ng pastor na yun, ibigay sa kanya, hindi ayaw daw niya talagang kami. Mas kailangan niya ng sister. Kaya lang yung babae daw, yung magandang babae na pili. Ang unawaan niya, ibig sabihin niya talaga bigay niya. Ang ibig ko sabihin, ang taong nasanay sa paggawa ng mabuti, hindi questionable yan. Sanay na siya sa ganun, sa pagbibigay. Ika na sa pagkakawang gawa. Sanay na siya sa ganun. Kaya kahit siya ay kahit siya ay nakomatos, kahit siya hindi makapagsalita ng maayos, nalimutan niya pangalan ng kanyang mga anak, pero ang kanyang ginagawang pagsuporta sa gawain ng Diyos, hindi niya kalimutan. Pili mo tayo ng pananalapi. Oras na ito. Okay, so natawagan ko siya Pangawasenda, kasi pamanahan dito. Tayo manalangin sa Panginoon. Nakita at tapat ng Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Marami kong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, o dakilang Diyos. Maraming salamat sa lahat ng bagay. Ang mga bagay hindi mo kayang ipaunawa, ikaw magpaunawa sa iyong mga anak.
God, marami pong salamat sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, minsan pa, awitan natin ang Panginoon. Designed to be happy is now. The ways to be happy is to make others happy and to families and happy family. Once again, to be happy is now. The ways to be happy is free. And the ways to be happy is to make others happy and to families and happy family. Yes. Amen. Salamat sa manunugtod. Kapagpalain ko yun ang ating Panginoon. Kapagpalain ka pala ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Okay, tayo darako ngayon sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Okay, meron ba na nakasulatan? Okay, makibukas kayo sa amin sa una ng Timothy, chapter 4. Aklat ng unang Timoteo, verse 4. Chapter 4. Hindi magagamit yun. Hindi magagamit ang ating okay. Praise God. Pero bago tayo tumapos sa salita ng basahin natin ang salita ng Diyos, bago ko ito basahin, meron lang akong yung kwentong sarili kong karanasan. Ito lang ito. Itong bagong taon na dumaan, pumunta kami sa Quezon Province. Dahil nakikamahan ako sa dagat, kaya ayun, nag-school kami doon sa dagat, nakakila ng bangka, nakakila ikot-ikot, pupuntahan nila ang beach doon sa Quezon Province. Nagsimula kami ng Lucena, nagsimula sa Pagbilaw, nakaabot kami halos. Abot na kami ng area ng Buma. Kaya hindi lampas pa kasi Padre Burgos malayo yung Padre Burgos. So, ayun, nagtanong na kami, punta kami doon. Yung lahat ng beach doon, tinitigilan ng bangka, kaya namin bayad Kaya hindi kami makapahalos lahat doon sa puntahan namin yung Cuevang Lampas. Kaya pala Cuevang Lampas, nakusan. May tubig doon sa ilalim. Kaya kala mo pa kayo ng sirena. Hindi lang sila nakababa kasi nakakalas yung bato. Doon lang sila sa bangka. So sa madaling salita, umugol kami halos ng 4 na araw. Nawala kami dito sa bahay, dito sa church. Umugol kami ng 4 na araw, 4 o 5. Mga 5 araw. Kaya ang mga motor namin naiwan dito. Hindi nagamit ng 4 o halos 5 araw na hindi nagamit. Dahil 5 araw o halos kaan na yun Pinatakbo ko yung Kawasaki ko, at may Kawasaki ako dyan, mabarato na sinigil ko. Nahirapan ako ng gusto. Grabe, ayaw mag-start. Pero yung po ay hindi hard-start. Isang sipa lang ng isang sipa. Naunawaan ko na, kaya hindi ka agad tumakbo-takbo dahil na-stop na yung 5 araw ang sa amin na araw. Hirapan ako ng gusto, magpa-start ng motor. Napakadaming sipa. Isang sipa ko lang yun, lalo na akong amon yun. Pag si JR yun, minsan nakakatatlo, 4. Pero ako talaga isang sipa lang yun. Minsan pumaltik sa ganito. So, sabi ko, na ako, talagang hirap ako. Ginawa ko, isinok ko, ako sinipa ko na yun, tumakbo. Kaya alam, walang pwesa, namamatay. Sipa, sinipa ko na sinipa, hanggang sa pan, hanggang rin tumakbo na. Sabi ko, nagkaroon na ng ino. Ang ganda na ng ino. Doon ako naman na kasi pag araw-araw kong ginagamit ko, sa lalo na sa umaga, isang sika ko lang talaga yung ako na. Doon ko na umuwaan na kahit alam mo ko,
kahit makinarihan, nasasanay. Yun ang tawag doon, nasasanay. Pag siya'y nasanay na naka-idle, hindi ginagamit, nagiging pagul, nagiging starting. Pero ngayon, ito yung umaga, pupunta ako siya, sipa ko na sa sipa. Oo, nakaka. Pero nung galing ko yung Quezon, lalo nakalapit talaga yung sa dami ng pasisipa ako. Ilang beses ko ito na itong napatunayan. Kasi minsan, yung natukonferensya kami, naabot na isang linggo. Pagpapatakuli ko dito, siyempre nasa konferensya kami. Nag-hotel kami doon. Isang linggo, halos. Kaya pagbalik ko rin, pupunta ko yung gabi ko yung motor, napakahirap. Kaya, proving na yun. At, ewan ko, kung naniniwala kayo, kasi ako, nagkaroon ako ng dati, nagkaroon ako ng owner. Yung owner, basta tuwing umaga, pinatatakbo ko, basta nagagamit ko araw-araw, ang ganda ng tabi niya. Pero one time, nabakanti siya ng 2 linggo at 3 linggo. Mga 3 linggo. Kasi nag-a-apply ako noon sa, mag-OFW. Kaya nabakanti siya ng 3 linggo. I-start ko siya, ay grabe. 1 week yun. Pero i-start ko siya talaga. Hanggang sa malubat yung baterya. Mamaya. Nagkagaan ko. Tinanong hanggang sa ginawa ko naglabasan ng sira. So, sira yung ganito, sira yung ganon, parado na yung filter, parado na tapos yung ang dami naglabasan. Doon ko na-experience ko sa ganon, dahil malilit nga lagi ako may sasakyan. Ang sasakyan talaga, kapag may stock, nagiging bahul, yung nagiging hindi mo pakikinabangan. Kaya lang time, may ma-stock ulit doon dahil nag-a-apply nga ako ng mag-OFW, nakita ng biyanan ko. Sabi ko, nasisira yun pag ganyan. Oo nga, nang isang araw na ko, ang dami kong pinalitan. Sabi niya, ganun talaga sa sasakyan pag nai-stock. Kahit ang ganda ng gulong, nakita mo 2 linggo, makita mo bagsak yung gulong. Hindi naman flat. Sino nakakalaman ng gano'n? Nakakakaya nakaranas ng gano'n. Kaya sabi ng biyanan ko, tiramin ko muna para at least ma-warm up yung ano. Ay, sige. Nasa flat lang, iba ng warm up. Nanibinta pala. Diretso mo na sa bintaan. Ayun, nagkaroon, pinalitan na lang ng mga kapore. Nung malaking rent, malaking grupo siya. So, ato natin basahin ang ating teksto. Nakita ko ngayon nagsabi si Brad Pitt. Yung Brad Pitt na sinasabi ko, yung lokal. Hindi yung BRAD na Amerikano na nagkikasawa ni Angelina Jolie ba yun? Hindi yun. Ang sinasabi ko si Brad Pitt, kung hindi ka projector na basahin ko. Si Brad Pitt, si Isko Salvador. Nagsabi siya na kung gusto mong maging mahusay sa isang bagay, ulit-ulitin mo. Magsanay ka. Okay, basahin natin na totoo yan. Kung gusto mong maging mahusay ka sa isang bagay, ulit-ulitin mo. Magsanay ka. Okay, basahin muna natin yung ating text. So, 1 Timothy chapter 4, verse 8. Unang Timoteo chapter 4, verse 8. Ang sabi rito dito, sapagkat sa pagsasangin ng katawan, may kaunting takinaban. Ngunit, ang kabanalan sa lahat ng bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Kaya nanandali ang manalangin, that
dakila at tapat na Diyos, marami pong salamat sa iyong kabutihan at sa iyong biyaya. Ang dalangin ko po, Panginoon, pagpalain mo ang iyong salita, uusap ito o bahiran mo ng iyong banal na Espiritu, maunawaan natin ng buong linaw ang iyong salita sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. God, marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon, pangatlong service natin ito sa taon ito ng 2026. Ang tao, i-recall ko lang, ang tao, ang gusto nila magkaroon ng mabuting resulta ang taon na ito sa kanilang buhay. Ang gusto nila, makuha nila yung pagpapala. Ang gusto nila ay maging maganda ang future nila, ang hinaharap nila. Kaya nga yung iba, bumili ng mga pilog-pilog, dahil swerte daw yun, para maging maganda. Pero ang ibig ko lamang kung ipaabot sa inyo, ang buhay natin dito sa mundo na ating ginagalawan. Kung gusto mo ng mabuti, magsanay ka sa mabuti. Hindi na nakukuha sa pilog-pilog. Hindi na nakukuha sa pamahiin. Kaya nasunang usap sa paksang practice for eternal benefit. Yun yung sabi rito, sa pagsasabi ng katawan ay may kaunting kakinabang, ngunit ang kabanalan sa lahat ng bagay ay ikinabangan na may panakot sa buhay nito sa darating. Una, nung nais ko bigyan ng pansin, ang Diyos ay nagpapahalaga sa pagsasanay. Yan ang huwag natin kalilimutan. Alam nyo, sa totoo lang, ang lahat ng bagay ay nakukuha sa pagsasanay. Parang kung introduction ko nga, kung ang isang makina ay sinanay mo sa araw-araw na paggamit sa ganong sistema, hindi ka nabibiguin dahil nasanay siya. Pero pag sinabakantin, nasanay siya sa idle, pahihirapan ka, hindi mo kakikinalaman. Kaya sa taon na ito, ang pwede ko, ang nais ko, ang gusto ko ipaabot sa inyo kung ano man ang future natin sa taon na ito may kinalaman kung saan ka nagsasama. Pagsanay kang lagi sa wala sa gawain ng Diyos, ang maasahan mo. Kaya, pagsanay ka lagi na lagi kang wala sa gawain ng Diyos, ano makikidulungan mo? Kaya ako sa kasanay, at ang isang bagay na sinanay sa pabuti, pakikilabangan mo. Ang Diyos ay nagpahalaga sa pagsasanay. Sabi nga ng John chapter 5, o sa chapter 5, verse 11, malayo sa ingay o malayo sa ingay na mga maghuhuto sa mga dagong igiban ng tubig, doon sila magpapanibagong magsanay sa mga matuwid na gawa ng Panginoon, ng mga matuwid na gawa ng kanyang pagpupuno sa Israel. Bumaba ang bayan ng Panginoon sa pintuang bayan. Kaya ang tutos ng Panginoon sa Israel, magsanay. Kaya, nalukuhan ng Diyos. Ano sabi niya rito? Magsanay sa mga matuwid na gawa ng Panginoon. Ang tao po, si Santiago ay nagsalita na sinabi niya, na kahit na anong mababangis na hayop ay nagagawang turuan sa proseso ng pagsasanay. Sino naniniwala doon? Na kahit nga yung mababangis na niyon, nakikita mo, may hawak lang ng pangabutik yung trailer, pinagaganon lang niya, yung ilipante na ganon nakakasakay sa malaking logo, pag ganon. Diba? Hindi naman nila karakter yun. Pero dahil sa sinanay, pinakikinabangan, pinagpapakitaan. At doon din pinanggit ni Santiago na ang dila ay napakaliit, pero kaya niyang pag-alabin. Inalindulan sa apoy na ang posporo ay napakaliit na bagay, pero pag sinindihan mo yung apoy na yaon, pwedeng pag-alabin ng buong kagubatan. Sinabi ni Apostol Santiago na tambit ang tila ay napakaliit, pero pwede sumira ng relasyon ng pagkakaibigan. Jesus mo lang. Bunga nga kung saan sinanay.
Kaya, hindi ko malimutan, one time, nasabi ko nga noon, naglalakad ako, kasabi ko yung pastor ko noon, bago ng Kristiyano pa lang ako, napisip lang ko. Nakainit ko ng bastos. Ay, yun na, natin magbigay pa sa bastos. Hindi na yung pastor ko na, nakagalan na kunyari, wala na alam, pero wala ko na alam. Kasi hindi ko kumano siya, hindi ko alam kung kumawa o ano. Kaya, alam mo, yung diya ako, pinagpawisan. Ano yung ginawa ko? Lumuhod ako tuloy ng mga. Lord, patuloy mo ang aking kita. Kasi ano yun? Makita ang mga kaibigan ko doon, nagmumulan ako. Ay, naku! Ano ka na? Saan ka lang pumunta? Diba? Kasi sanay ka sa ganun eh. Yun ang ibig sabihin mo. Kaya yun ang ibig ko sabihin, ang Diyos ay nagpapahalaga sa pagsasanay. Tinawag tayo ng Diyos para magsanay sa mga bagay na ikabubuti. Ang dila, nasasanay. Nasasanay yan maturuan magsalita ng katotohanan. Yun ang totoo niya. Ang dila mo'y sinanay mo sa kasinungalingan ay sabi ko sa iyo. Darating yung panahon, hindi ka na paniniwala. May kwento yan, di ba? Yung sigaw ng sigaw, yung bata na sigaw na sigaw. Ay, may sunog, may sunog! Takbo yung mga kabarangay, pagdating ko, wala nang sunog, tawa yung bata. Ginagawa lang yan, joke. Eh, gano'n lagi siya. Sino nakapanood ngayon, si Lopi pa yun, yung pirata. One Piece. One Piece. Meron doon isang biro ng biro eh. Kaya nung bandang ulit, nagsalita na siya ng totoo, hindi siya pinaniwalaan. Ganun din yung kwento eh. Ito na ibig ko sabihin. Dahil, bakit? Hindi siya pinaniwalaan. Dahil sinanay mo ang tao sa personalidad mo na ganun ka. Nakuha mo yung ibig ko sabihin. Sinanay mo eh. Ikaw ang nagsanay ko sa tao eh. Nakilalamin ka niya na ganun ka. Kaya yun ang ibig ko sabihin. Kaya ang Diyos, tinawag tayo para magsanay sa mga bagay na ayon sa kalooban ng Panginoon. Pangalawa, naisundigan ng pansin, ano ang pagsasanayan mo? Nag-uumpisa na ulit tayo, nakakaano pa lang tayo eh, nakakailang page pa lang tayo sa 2026. Kakilang page na ito? Ha? Ito. 7 ba ngayon? Oh yes, 7. Dahil ang sabi nga ng nabasa ko noon, ang bagong taon daw ay tulad ng isang notebook na walang laman. At sa bawat page niyan, ikaw ang maglalagay, magsusulat kung anong gusto mong ilaman. Kaya tayo nasa pangpito na. Sa ngayon, saan ka nagsasana? Ano ang sasanayin mo sa iyo? Kung ano yung future mo. Alala ko si yung pangalan itong yung bali mo na si kasama mo na makakasita na Gemma, Talansa, yung si Almutan ko na alam ko yung ano siya kanina, nasa isip ko, ang dami pangalan dito. Niloperan siya ng 600,000 ang choco mo, siya tayo. Monthly pa yun, ano ko, monthly yun, hindi ka po pwedeng opera ng Milo, ng kung sino mga company, na hindi ka lang sanay ka sa kapupo. Kaya sa opera ng gano'n, nagkaroon siya ng magandang future, kumikita siya kahit sakay siya sa pag di ba? Kapagtalog. Yung mga pala ka ng kasama niya. Yan po, magkakalimutan. Ha? Tingnan mo si A.K. Manas ngayon, kumikita na sa Biblia. Kaya, ang lahat na pinasasama, hindi sinabi ni Brad Pitt eh. Sabi niya, kahit anong bagay, kung gusto mong maging mahusay ka sa kahit anong bagay, ulit-ulitin mo.
Isa kitang ulit-ulit. Sanayin mo. Kaya nga, ang tanong ko, ano ang inuulit-ulit mo? Noong 2025, alam ko marami kang inuulit-ulit. Ngayon, 2026 na, ang tanong, ano ang uulit-ulit mo? Ano ang sasanayin mo ulit mo? Pero ano ibig sabihin? Kaya nga, may kinalaman sa ating pinasanayan o pinagsasanayan ng ating YouTube. Yun ang huwag natin kalimutan. Ang sabi ng Isaiah chapter 32 verse 6, sapagkat ang taong mangmang ay magsasalita ng kasamaan. Isaiah chapter 32 verse 6, sapagkat ang taong mangmang ay magsasalita ng kasamaan at ang kanyang puso ay gagawa ng kasalanan upang magsanay ng paglakastangan at magsalita ng kamalian laban sa Panginoon, upang alisan ng maakarin ng tawag doon at upang pagkakulangin ang inuhin ang kumaw. Ano sabi ka? Ang mga taong mangmang ay nagsasanay sa kasamaan at ang kanilang puso ay gagawa ng kasalanan upang magsanay ng paglakastangan. Kaya nasa sa atin yun, kung saan tayo magsasanay, kaya nasabi ko kanina, kung sanay tayo na tayo laging wala sa gawain ng Diyos, posibleng itong 2026, lagi kami tayo wala. Yan ang ibig ko sabihin. 1 Timothy chapter 4 verse 7, na kapag itakwil mo ang mga kathang masasama at walang paklukan, at magsanay ka sa kabanalan. Kaya lahat ng bagay ay nakukuha sa pagsasanay. Kaya nga, ang tanong ko, pangalawang pinag-aaralan natin, saan ka magsasanay? Ano sabi ng teksto natin? Sa pagsasanay ng katawan, may kaunti na pakinabang. Pero sa pagsasanay sa kabanalan, mayroong walang hanggang kakinabangan. Ibig sabihin ng hanggang sa katinang buhay. Ang daming nagsasana, yes, hindi yan. Dati ka natin yan. Ayaw mo ako, naririnig ko nila. Tapos ng talis doon. Ay, marami. Ang ganyan yan. Harap ko sa amin. Diba? Kaya na. Pero sabi ng Apostol Pablo, magsanay ka sa kabanalan. 2 Peter chapter 2 verse 14. 2 Peter 2:14, na may mga matang puspos ng panangalunya at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga na may pusong sanay sa kasakiman, mga anak ng panlalaki o ng panlalaki. So yun ang dapat natin magawaan. Yung iwan ako sa inyo yung pangalawang punto na hindi kayo nakansin. Saan ka magsasanay? Doon na sinabi ko sa inyo, kung saan ka nagsanay, doon ka makikita. Yun ang future. Yan ang naniniwala doon. Sanay ka sa ulay, o sanay ka sa illegal, ay mo, yan ang tulad mo. Kaya ang kinabukasan hindi nakikita sa bilog-bilog. Pinangasalan tayo ng mga matatanda sa una ng pamahiin. Ang future ay walang kinalaman sa bilog-bilog na nasa lamesa natin. Walang kinalaman doon sa mga skadete, sa mga pansin na mahaba, umaba ang buhay natin. Wala yung doon kinalaman. Wala yung kinalaman sa mga pagpaputok. Bakit hindi maiwas-iwasan ang paputok? Dahil kinasanayan. Kaya hindi maiwanan. Kaya sanay na rin ng tao, makarinig ng ulat. Isang kabataan, pumalsik ang 3 daliri. Diba? Nagdadalap ng na malaking sunog dito sa barangay ganito dahil nagsimula sa paputok na sunog
tumutulo ng isang motorsiklo. Nakakita ko na yun, bagong taon. Ang pakututo sa akin, nakita ko dito sa tabi ng motorsiklo. Boom! Ay, yung motor pala, may tagas. Tumutulo. Di ba nung may-ari ko naman? Tulak-tulak na doon. Kaya lang, habang siya tinutulak niya, habang sa nung apoy, ikot siya. Ikot-ikot din yung apoy, kitang-kita ko yun eh. Wala siya nagawa. Dahil mas mabilis yung apoy sa kanya, napagod na siya nung uli eh. Natarang-tarang eh. Siguro sabi ko, dapat ininom niya yung gasolina. Nag-uugal ko pala eh. Dapat ininom niya yun. Eh, yung RS pa naman ng motorsiklo na 125, 100 lang yun, yung RS na Yamaha. Yun lang yun eh. Eh, sikat yun nung muna na, mga tanong ng 1980s eh. Nasunog. Kanan sa inyo din. Makita ka talaga ng buhay, sabi ko, ng maraming taon. Pangatlo, dito magtatapos, ang Diyos ay humahanap ng mga taong sanay sa gawain mabuti. Kaya tandaan natin, ang pagpapala. Ito na sinabi ko kayo, no? Sinabi ko sa isang basketballista, hindi ka okay lang malaking hindi ka makakatikin ng blessing na hindi ka sanay. Ewan ko kung totoo, nabasa ko sa referee, si Alex Yala, inopera daw ni Michael Jordan, yung sa para yan yung sapatos. Susukutin lang ni Alex Yala sa paglalaro ng tennis. Ang laki, bilig, usapan, buting peso, dala. Hindi ka makukutira ng gano'n eh. Kung tumalo ka, walang tuturyado niya, magkatong mong gano'n eh, talbugin yung sarili ka eh. Nakita namin ako ang pinili ko sabihin. Kaya, gano'n din sa harapan ng Diyos. Ang Diyos ay humahanap ng mga taong sanay sa gawaing mabuti. Tandaan natin ito. Bago ka makinabang sa bagay na mabuti, kailangan magsanay ka muna. Amen po ba? Hindi ko tuloy lang. Sana 2026 ay maganda na sa akin. Bakit? Saan ka ba nagsasanay? Kung nagsasanay ka sa puro lakla, maasahan mo ron. Hindi ko ka mo masasanay. Ano ba yung ibig sabihin? Kaya kung maunawaan natin yun, simple pang-uusap lang ito na umaasa na daling unawain. Bago ka makinabang sa bagay na mabuti, kailangan magsanay ka muna. Alam niyo ba si Arnold Schwarzenegger ay nagsimula ang karir niya, nakilala siya. Ang ginawa niya ay yung pagbababibuilder. Pero totoo yun, nangarap talaga siya. Ordinary rin ang kanyang buhay, pero nangarap siya na siya maging tanyag dahil sa kaya siya yung nakaroon dun eh. Sa yung blend ng bodybuilding, siya yun eh. Kaya anong pinahilatan niya? Naging governor ng California o Canada. Hanggang ngayon, dinagamit ang tandaan at dinagamit pa rin yung kanyang aura niya, yung kanyang mukha. Kahit iba ang gumagana, sisigit lang siya ng konti na ito bulag ang ganito para makanang po. Terminator, Genesis. Bakit ang salin? Ginagamit lang yung niya, pero ako, ano ba yung sabihin? Bakit? Dahil sinanay niya eh. Sinanay niya ang buhay na sa dalo. Kaya bago ka makinabang sa bagay na mabuti, kailangan magsanay ka muna. Exodus chapter 18 verse 21, ang sabi rito na Exodus 18:21, bukod dito, hahanap ka sa buong bayan ng mga taong bihasa. Yung bihasa, sana hindi isa yan. Gaya ng matatakutin sa Diyos ng mga taong mapagpatutuon ng mga napupuot sa kasakiman at sa mga ilalagay mo sa kanila na mapupuno sa mga nilibugin, mapupuno sa mga dadaani, mapupuno sa mga lilamangkuin, at mapupuno sa mga sasampuin. Dito mo makikita na ang Diyos ay nag-a-appoint ng isang leader
at ang pamantayan niya ay sanay sa gawain mabuti. Yung nasabi dito, hindi kagaya natin ngayon. Sino ina-appoint natin? Ina-appoint natin para maging mayor. Yung kilala. Kahit sanay sa pagnanakaw, okay lang. Ano yung nilulog natin na senador? Yung pogi, yung sikat, di ba? Artista. Di ba? Kahit sanay magnakaw. Di ba? Sabi nga nung isa ng larawan niya, naniniwala ba kayong may ninakaw ako? Sabi nung nagtumili, oo naman, anak ng teteng ko. Kilala niyo na si Kulo, ibig ko sabihin. Kitang-kita naman anak ng teteng mo. Nakapatawa talaga ko. Manos malang ditawag yung tawa kasi nang gano'n. Halatado naman. At alam niyo yung pelikula na anak ng teteng, alam niyo na yun. Yung lingwahe yun doon sa alias Pogi. Gano'n ng tao. Inilulukok nila kahit nasanay. Pero ang Panginoon, ang mga taong binibigyan niya, pinagtitiwalaan niya, ginagawa ng pinuno ay mga taong sanay sa gawang mabuti. Exodus chapter 18 verse 25. At pumili si Moises ng mga lalaking bihasa sa buong Israel at ginawa niyang pangulo sa bayan ng mga puno ng lilibuhin, mga puno ng dalakanin at mga puno ng lilimangpuin at mga puno ng sasampuin. Nawa niyo ito sa dito. Kung gusto mong ikaw ay magkaroon ng value, kailangan mag-isanay ka sa gawang mabuti. Yun ang hinahanap ng Panginoon. 1 Samuel chapter 16 verse 18, na magkabay sumagot ang isa sa mga kabataan at nagsabi, narito, aking nakita ang isang anak ni Isay, si David yan, na Bethlehemita, na dihasa sa pagtugtog at mga pangyarihan lalaki na may tapang at lalaki mandidigma at matalino sa pananalita at makisig na lalaki ang Panginoon ay sumasaan niya. Ang unang dahilan kung bakit naluklok ng Panginoon si David bilang hari, unang pangalawang hari ng Israel ay dahil sa kanyang kasalanan. Nasabi ko, sanay sa pagtugtog, sanay sa pakikiligma. Kita mo, pag natubusis si Haring Saul, papalitan niya na hari. Pag natubusis, anong ginagawa na Haring David? Pinutugtugan niya. Diba? Ang sabi doon, lumalabas yung masamang espiritu sa katauhan ni Haring Saul. Sa pagtugtog lang yun. Ano yung ibig ko sabihin? Kaya paano kung yan? Hindi ko alam yung ano, ay tatalunin ka pa ni Jacob. Hindi ko rin, do, re, mi, ayun ko sa do, re, mi. Diba? 1 Chronicles chapter 9 verse 13. At ang kanilang mga kapatid na mga pangulo sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang na 1,760 at 60 na mga lalaking totoong bihasa sa gawaing paglilingkod sa bahay ng Diyos. Yan yung dapat natin maunawaan. Tandaan natin, bago ka pagkatiwalaan ng isang bagay, kailangan bihasa ka. Tama ba? Tama. Hindi ako magbibigay ng motorsiklo, lalo na yung motorsiklo ko na ADB, 400cc. Ibibigay mo doon sa hindi mo nakikita kung ano. Bisikleta na hindi mag-balance. Di ba? Ibibigay mo yung ADB mo na 400cc. Ano sa tingin mo? At wala ka. Bago ka pagkatiwala na isang bagay, kailangan biyasa ka. First Chronicles 15:22 at si Chinanias na pinuno ng mga Levita na sa pamamahala sa awitan siya ang nagtuturo tungkol sa pag-awit sapagkat siya ay bihasa. Yan ang dapat natin maunawaan.
Lahat, tandaan natin ito, ito ang magtatapos, lahat ng papasok sa langit ay mga taong sanay sa paggawa ng mabuti. Kaya hindi ko tuloy yung, kasi kalimitan ng binabang na pinakausap ng sisigurado mo po ba kaligtasan ninyo, ang sagot lagi nila, wala nakakaalam. Pag nabising ka, na ikaw ay nasa impyerno, malas mo. Pag nabising ka, nasa langit ka, swerte mo. Hindi po yun totoo. Lahat ng papasok sa langit ay sanay. Ito natin, yung lalaki, uulitin ulit natin dito, yung lalaking tulisan, sanay sa kumakain. Nakasabay ni Jesus yung bago ng krus. Pinangalanan ng Katoliko na si Dimas o si Listas. Pero sa Bible, walang pangalan na nakalagay. Sanay siyang kumakain. Pero sa last 2 minutes ng buhay niya, nagsanay siya sa Panginoon o si Diyos. Kaya sinabi niya, hindi ka ba natatakot? Dahil nilait mong kasama ng tulisan ng ating Panginoon. Hindi ka ba natatakot tayo nasa ganitong kalagayan sapagkat nararapat lang sa atin. Pero ang taong ito, paano siya makapagsasalita ng gano'n kung hindi siya pinag-aralan ang buhay ng Panginoon? Ay walang kasalanan. Tapos sa kanya sinabi Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa ilog. Kaya nasabi niya yun, sanay na siya magpasa. Para po Jesus. Kaya lahat ng papasok sa langit, binasa. Walang bangman na papasok sa langit. Lahat ng papasok sa langit ay sanay sa paggawa ng mabuti. Yan ang dapat natin maunawaan. Kaya nasabi rito sa James chapter 2 verse 20, na dapat ibig mo ba malaman o tawag walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang gawa ay baho. Nakakatawa na tiglig sila may pananampalataya. Hindi ka pananampalataya. Hindi naman pasabi mo. Kuya, sumasampalataya pa sa Panginoon. Sino ba naman hindi sumasampalataya? Yan ang sabi rito, dapat ibig ko baga malaman o tao walang kabuluhan ang pananampalataya na walang mga gawa ay baho. Ano yung sabihin? Ang pananampalatayang wala ka namang kasanayan patungkol dito ay baho. Yan ang ibig sabihin mo. Nagtitim ka na ikaw ay mananampalataya pero hindi ka sanay sa church. Nagtitim ka na ikaw ay mananampalataya pero parang sinusunod ang puwet mo sa loob ng church. Sanay ka na lumilipan. Sanay ka na namiwala pero nagtitim ka na ikaw ay mananampalataya. Anong sabi mo sa Bible? Ang sabi mo sa Book of Acts chapter 2, anong sabi mo? Araw-araw sila'y laging nasa kawain ng Diyos. Bakit araw-araw? Acts chapter 2 yun, verse 46, bago pinagnatamamali. Ayun. O yun. Alas ko pa lang memory ko. Hindi kasi nakalagay ito dito. Hindi na lang pumasok sa isip ko. Araw-araw sila nagsisipanatili, matibay sa pagkakaisa sa templo. Bakit? Sapagkat doon sila nagsama. Nagigilty sila pag wala sila sa kawain ng Diyos. Ewan natin ang ating mga usap. Ang usap ako sa isang simple at tayak na pangungusap. Practice for eternal living. In the name of Jesus. Awitan natin ang aming Panginoon ng isang awitin. In the name of Jesus.
na kung saan siya nababakat. Pag siya tumagal sa idol, yun ang pinasasanayan. At hindi mo siya pakikinabangan pag siya nasanay ka sa idol. Pero pag sinanay mo siya sa trabaho, sinanay mo laging buhay ang makina niya, magiging siya makakapagkakita. Ganyan ang buhay ng tao. Walang tinatanggapan. Nakita natin ang Panginoon. Great is the name of Jesus. Hallelujah. Dahil natin tumayo, pagkita natin ang Panginoon. Yes, amen. Yes, oh God, hallelujah. Praise the name of Jesus. Kahit ang nakakaiinam na hayop at napakababangis ay napapahamon at nasasanay sa mga gawain mabuti. Yan ang dapat natin magawa. Lalo pa kaya tayo? Lahat ulitin ko, lahat ng mga tao papasok sa langit ay mga tao sinanay sa kalooban ng Jesus. Yun ang dapat natin maunawaan. Kaya tayo ay tinawag para magsanay. Yun ang sabi ng ating teksto. Amen? Sinanay tayo, tinawag tayo para magsanay sa mga gawang mabuti. Dahil tayo ay layuan lang dito, hindi ito ang ating bayan. Darating ang panahon, pupunta tayo sa lugar na ating kasasadang natako ni Derman. Dito, hindi tayo dito ni Derman. Panandalian lang tayo dito, yun ang huwag mong kalimutan. Ngayon, pupunta ka. Ilalagay ka ng Panginoon sa lugar na kung saan ka sanay. Kaya kung sanay ka sa mga gawain walang karuhan, may impyerno na nakatalaga para sa atin. Pero kung sanay ka sa mga bagay na mabuti, gumawa ang Diyos ng langit. Yun ang dapat natin maunawaan. Kaya yun ang sabi ng teksto natin. Kaya sabi ng ating teksto, isang pagbabasahin ko sapagkat sa pagsasanay ng katawan na may kaunting pakinama. Ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay nito at sa lahat. Sa oras na ito, nagkapakasakali ako, hindi mo ka natatanggap ang Panginoon. Hindi ba kita makikita? Hindi ka makikita dito at iyan. Ang mapangalan siya ng iyan. Tatanungin natin ka, willing ka ba na natanggap mo ang Panginoon Jesus? Hindi lang Panginoon na nagpapagod sa buhay. Natanggapin mo din. Hindi mo perish yun. Ang i-offer ko sa iyo si Jesus na namatay ng hirap sa ibabaw ng krus dahil sa kasalanan ng bawat isa. Okay. So, doon po sa mga nasa online, alam ko, meron sa inyo hindi pa nakakatanggap sa Panginoon. Hindi mo pa kilala ang ating Panginoon. Hinahamon kita, sanay ka sa anumang bagay, hindi mo kapakikinabangan, sanay ka sa mga bagay na nakakahiya. Hindi mo na alamin kung ano yung nasasabi ko na yun, pero alam mo sinasabi ko, sanay ka sa mga bagay na nakakahiya. Sa mga nasa online, gusto mong patuloy ang buhay mo. Ulitin mo ang katagang ito na ipapanalangin namin. Hindi pinagtanda ng pagtanggap mo sa Panginoon. Ulitin mo kaya ang aking sasabihin. Ikagay kami na sa Panginoon. At ang nasa online, sumunod kayo sa akin. Ulitin yung katagang ito. Panginoong Jesus, sa oras na ito, inaamin ko po ang puso ko ay nasanay sa maling gawain. At inaamin ko po ito
Dahil dito ako lumaki sa kasanayan na hindi ayon sa kalooban mo. Pero sa oras na ito, nagpasya po ako na tanggapin ka bilang aming Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Binubuksan ko ang aking puso at inaanyayang kita na pumasok at maghari sa pinakasentro ng aking buhay. Turuan mo po ako na makilala ka ng lubusan at masanay ayon sa iyong kalooban. Isulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik ay makasama ko ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Mapabuhay ko ang panawagan. Umusap ako sa aking mga kaharap na yun at sa mga nasa online. Pwede ka humanap ng lugar ako sa mga mananalangin ang para sa iyo at personal sa Panginoon. At kami rito ay haharap sa Panginoon. Sinasabi namin ang aming sarili sa harapan ng Diyos. Ikaw ang hilig na nakaraan kung saan ka sa akin. Kung hanggang ngayon hindi mo pa naiiwanan ang mga bagay na iyong kinasanayan, pukasanan ka. Ikaw ang hindi na nakakaalam. Lord, magkakamusan ka sa iyong mga anak. At ikaw ang nakakapista, nakakaunawa ng kanilang puso, kanilang Diyos. O, kanilang Diyos, turuan mo ang puso ng iyong mga anak ng bawat isa sa akin. Tulungan mo masanay ka ng pagmumama. Yes, tulungan mo masanay sa iyong salita. Tulungan mo masanay sa lahat ng palataya. Lord, huwag ka nang masan ka sa kanila. Tulungan mo sila magmasanay sa pagkakapon sa iyo. Lord, masanay sa pagkakapon mga kalugdan. Lord, huwag ka tulungan mo ang bawat isa. Mamusap ka sa kanilang buhay ng ilang Diyos. Bless mo po sila. God, maraming salamat Panginoon sa inyong kalubigan. Lord, O God, in Jesus' name, tulungan mo ang iyong anak. Maunawaan niya ang lahat ng bagay tayo sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo ang iyong anak na bilang Diyos. Lord, patuloy mo sa akin ng mga anak mo. Yes, lalo sa iyong kalooban. Yes, O God, in Jesus' name. Oh, Lord, O God, salayin mo ang aming puso sa pag-umusap ng iyong banal na Espiritu ng Panginoon. Yes, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, O God. Hallelujah. Salamat po sa iyong kaulihan. Yes, O Lord, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyong kaulihan. Yes, O God. Hallelujah. Lahat tayo kayo. Awitan natin ang Panginoon. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. Oh God. Hallelujah. Iparanas mo sa akin ang iyong buhay na diwa. Yes, O Hanggang ang aming kaluluwa'y magustos na loob.
sa aming kalagitnaan bumaba ang kalamitan. Dakilang iyong pangalan. Isang paliwanag. Iparas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Yes, Lord. Iparas mo sa amin ang iyong kawan at Praise the name of Jesus. hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalamitan. Dakilang iyong pangalan. Isang papurihin natin, pasalamatan natin. Lord, praise the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Sa taon na ito ng 2026, ikaw ang magpapasya kung saan ka magsasanay. Ang tandaan mo lang, lalo na doon sa mga magulang. Kung saan tayo nasasanay, nagsasanay, doon din magsasanay ang ating mga anak. Tandaan niyo yun. Ang mga anak ko, kaya sanay sila dito sa ganito dahil nakita nila, dito sila namulat sa akin. Laging nasa kawain ng Diyos. Kaya pag ang buhay natin ay sanay maging ang ating magiging anak ay masasanay sa gawain ng Diyos. God bless you sa inyong lahat. Pagpalay, meron ang ating Panginoon Diyos. Amen. Minsan pa, nakita natin ang Panginoon, I will deliver. Praise the Lord. I will deliver. Praise the Lord. Amen. I can deliver. God is now. Hallelujah. I was bound by the chains of Satan. I can deliver. Praise